May istruktura sa Cebu na aakalain mo palasyo o kastilyo, pero wala roong hari o reyna, prinsipe o prinsesa. Isa pala kasi itong simbahan at ang naroon, imahen ni Birheng Maria na sinasabing milagrosa. 1 hanggang 2 oras na biyahe mula sa Cebu City. Makikita sa tuktok ng bundok ng Lindogon, Sibonga ang malapalasyo at kastilyong istrukturang ito. Ang Monastery of Holy Eucharist na mas kilala sa tawag na Sanctuary Castle of Mama Mary. Ngunit maliban sa angking ganda ng simbahan, nababalutan din daw ito ng mga kwento ng di umano'y milagro. This is our body, which will be given out for you. Ang nakaluklok kasi ritong Birheng Maria na Our Lady of Lindogon, bukod sa nakakapagpagaling daw ng mga malulubhang sakit, ang imahen parati rin daw umiiyak. Katunayan, sa mismong bisperas ng birthday ni Mama Mary, nito lang September 7, matapos koronahan at iprosisyon ng birhen, laking gulat na lang daw ng mga namamanata nung napansin nilang may tulo ng luha ang kaliwang pisngi ng imahen. Nakita po namin yung eyes niya, yung dalawa, nag-red dito, bago nagbaba yung niya, tears. Yung emotion mo, hindi mo talaga ma-express. Nung nakita ko siya, talagang lumuluha din ako. Kasi tumitindig yung balahibo mo eh. Isa sa mga nakakita sa pagluha di umano ng birhen, ang 5 taon ng official photographer ng simbahan, si Larry Ong. Isang matanda nagtawag sa akin na kukunan ko ng picture, kaya ang Mama Mary nagaluha. Init ang katawan ko sa shooting, lumamig ang katawan ko. I don't know kung maintindihan yung nangyari doon. Then kasi tayo na marami na tao ngayon na nakaalam, puntahan na doon sa kwarto na ginano ni Mama Mary. Paglingon ko, sa likod ko, yung mga matanda nang umiiyak. Bago tuluyang ibalik sa urna o altar ang santo matapos iparada, nagawa pa raw ng misis ni Larry na si Maribel na mahagkan ito. At nangilabot daw siya nung napansin niyang basang-basa ang damit ng rebulto. Ang baro niya bandang likod, hinawakan ko. Moist siya, moist. Siyempre parang tatay yung balahibo mo eh. Yung image ni Mama Mary, ito ay originally galing ng Pampanga. Dahil sa sinasabing milagrosong birhen, dagsa ang mga nais makalapit dito. At ang mas nakagugulat dito, ayon sa head ng Marian Monks of Eucharistic Adoration na si Frater Martin Mary, hindi raw pala ito ang unang pagkakataon na napabalitang lumuha ang birhen. Yun na nagkaroon siyang shedding of tears. Itong basement na yan, yung damit niya. Sa katunayan, taong 1998 kung kailan unang dinala ang birhen sa lugar, napansin na raw ng mga deboto ang tila pagtangis o pag-iyak nito. Sa video namang ito na kuha sa birthday ni Birheng Maria, September 8, 2012, nakuhanan ding pinupunasan ng mga monk ang parehong imahe ng Birheng Maria matapos di umano itong lumuha. Dinig pa ang pag-iyak ng ilang deboto. Matapos nilang masaksihan ang pinaniniwalaan nilang pagmimilagro ng birhen. Pero ang pinakamalaking himalang ipinamalas daw ng Birheng Maria sa mga residente ng Sibonga nangyari taong 1998 nung may kumalat na epidemya ng dengue sa kanilang probinsya. Yung nagkaroon na ng dengue, attack ng dengue, narinig namin yung mga kapitbahay namin, mostly sa kapitbahay may mga anak na bata, ay naging biktima. Mayroon nang namamatay, mayroong lumalapit dito sa amin. So, I told, sanabi ko sa mga kasamahan ko, we have to help to fight these killer mosquitoes, not by any sword, not by guns, but the only weapon to fight these killer mosquitoes is our Holy Rosary.
that killer mosquito was banished. And the prayer was granted. Matatagpuan din ang museo kung saan makikita ang mga testimonya o pahayag ng mga nakasaksi sa di umano'y milagro ng Birhen. Mula sa mga nakapasa sa board exams, mga na-promote sa trabaho, mga lumpong nakalakad di umano, hanggang sa iba pang may mga malalang karamdaman na napagaling din daw ng Birhen. Matagal na ako nagdeboto. Maraming nang binigay sa akin. Lalo na magsakit yung mga anak ko, yung negosyo ko. Iano ko na lang sa mahal nga Birhen. Magpasalamat ako sa iyang paghatag sa mayong panglawas, sa akong gipangayo ni Mama Mary. Isa sa mga makapagpapatunay daw na mapaghimala ang Birheng Maria, ang mahigit 2 dekada ng deboto na si Julian. 2013, nung na-admit siya sa ospital para sa heart bypass, nakita ng mga doktor na may impeksyon si Julian sa ugat sa puso. May tubig din daw ang kanyang baga at may pagdurugo o bleeding sa kanyang bituka. 2 buwan sa ospital, 40 days sa ICU. At mayroong isang nangyari na ang blood pressure ko ay 60 na lang over 40. So, yung mga doktor, they believe na hindi na ako magtagal. Matapos ang 1 buwan ng puspusang panalangin sa Birheng Maria, unti-unti raw bumuti ang kanyang lagay. Makalipas ang mahigit 4 na buwang pagpapagaling, balik trabaho bilang writer sa radyo si Julian. Nung suriin daw siya ng mga doktor, nakita ng mga ito na tuluyan ng nawala ang anumang bakas ng kanyang mga karamdaman. Bagay na ipinagpapasalamat niya ng lubos sa Birhen. Maraming taga-medyas, sabi ko, this is a miracle, milagro. Praise God, praise the Lord. Balik na ko sa radio, balik na ko sa pagsulat ng aking mga drama. Mabuti na siya, yung kalagayan niya. Mas inano ko yung mga gawain ko sa simbahan. Parang pagpapasalamat talaga sa milagro na binigay nila sa asawa ko. Maybe we're just lucky or maybe God intervened or whatever, but he was really that serious at the time. So if you're going to ask me whether the recovery was too fast or too quick, maybe moderate lang, which is not surprising also. Kahapon lang, dagsa ang libo-libong deboto sa Monastery of Holy Eucharist sa Barangay Simala sa bayan ng Sibonga sa Cebu para sa kanilang buwanang Healing Mass. Karamihan sa mga nagpunta, pilgrims o dayo mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Lahat sila umasang maambunan ng himala. Gayunpaman, sa aming pananaliksik, nalaman naming hindi rin pala nakaligtas sa kontrobersya ang ilang mga tagapangasiwa ng simbahan kung saan nakaluklok ang sinasabing milagrosong poon. Taong 2009 nung tumiwalag sa grupo ang isa sa kanilang miyembro na si Venancio Frater Paul Mary Cabillon dahil di umano sa mga irregularidad sa simbahan. Pinaratangan niya ang ilan sa kanyang mga kasamahan ng pagpupunas ng langis sa santo. Kaya raw ito nagpapawis at parang lumuluha. Sinampahan din niya ng 13 criminal cases ang pinuno ng mga monk na si Frater Martin Mary. Karon sa akong kinabuhi jud nga usa gid nga akong gipangayos Ginoo nga sa year 2010 ug dili man sila makigsettle nako tuloy ang laban. 3 taon dininig ang kaso pero kalaunan na-dismiss ito ng korte. Close na yan. Sa civil case at sa kasimbahan, sarado na yan. We only pray for them. Kung yun ang sinasabi nila, we have to let them. Pabayaan namin sila. Para imbestigahan ang di umano'y pagluha ng Birheng Maria. Nito lang Biyernes, kumonsulta kami ng physicist. Dahil galing sa labas, yung
Mama Mary, it's possible ka nag-umaambon, hindi nila na malaya na mayroong nagpo-form or na moist na doon, kaya nakapagkamala na nagluluha ang birhen. Imposible na magkaroon ng tubig, whatever. Wala man ulan. All of us, when it comes to faith, we don't rationalize things anymore. What we can readily believe that will ease our anxiety, uncertainty, we choose it. We don't need to dig deeper when there is an easy way to get rid of the uneasy feeling. Pero kung ang Arsobispo ng Cebu na si Archbishop Jose Palma ang tatanungin, bagamat maraming pagkakataon nang nakuhana ng di manoy pagluha ng Birheng Maria sa Sibonga, hindi pa rin daw ito basta-bastang maidedeklarang mga milagro. Mahabang proseso raw ang pinagdaraanan bago ito kilalanin ng simbahan. Kung tingnan nga, parang luha talaga, no? Pero kung ganyan yung mga pangyayari, pinag-usapan namin kung anong dapat gawin. No? Halimbawa, marami yung nagtatanong, pinapasa namin sa aming Committee on Phenomenon. No? At sila na siguro yung mag-study further, no? Or mag-assess. We cannot proclaim na yan ay i-clarify na natin yan, yun ay talaga, milagro na yan. So, yun ay understudy lahat. Kuno-question man ng ilan ang katotohanan sa likod ng di umano'y milagrong ito. Hindi naman pwedeng pagdudahan ang paniniwala at pananampalataya rito ng libo-libong mga deboto.